What important advice or lesson did you learn from your father? The very embarrassing 2011 incident, yes. Ang sinabi lang niya sa akin, be more patient, be more tolerant and patient. But that incident also catapulted Sara Duterte to the stratosphere of popularity in the Philippines. Is that, I think, something that is, I think, part of your personality na nakita ng tao talagang when you mean business, business talaga. Well, alam mo, Pastor, it took me a long time to watch the video. Nung nangyari yon, hindi talaga ako nanood kasi nahiya ako sa nangyari. It's part of the moment yun, no? Di ba? Oh, it's very embarrassing to lose your temper in public. Yun, totoo, oo. But that shows that you're really serious. Kasi nawala yung parang composure mo ba? Walang poise. Oh, nawala ang poise, ang composure, ganyan. So, it took me a long time before, siguro mga 3 years before ko pinanood yung video because I felt ba na napahiya yung Davao City because of what happened. Kasi nalagay sa spotlight ang Davao City but not in a good way kasi yung mayor nila lost her temper. Ana gani. Ganon yung... But you know, many people took it the other way. Oh, yung isang side yon, but many people took it the other way, like what I think. Kasi ang the other way is ito talagang mayor na to serious talaga to sa kanyang ginagawa. Ganun ang kasi kaya siguro it helped your influence now in your leadership under the administration of your father na they appreciated more. Naging positive pa nga yung nangyari na yon. On the other hand, parang ganon. Pero yung naging epekto is naging maganda sa leadership mo. That you are really serious about. Pero hindi mo alam ganun kalakas magsuntok. Pastor, hindi ko nga maalala kung anong nangyari. Totoo lang. Sa totoo lang. No? Oo, nung naggalit na ako, yun lang. Up until that point lang ang... Parang na-blackout ka na. Na maalala ko na ano nangyari. Na tinanong ko yung pulis, sabi ko, di ba, nandun sa video yun eh, di ba dapat kayo ang mag-maintain ng peace dito, ng ganyan. Tapos sinabi kasi, sumagot kasi yung isa na hanggang ngayon, civil lang ang police natin dyan. Yung civil lang ang relationship namin dalawa kasi hindi ko talaga siya mapatawad sa sagot niya. Ano man, ma'am, niya na may order ang sheriff na i-continue. Sa sheriff. Proteksyon na lang namong. Sinabi niya sa akin, dili man kami, hindi kami. Ang sheriff kasi, tinuro niya ang sheriff. So, after that, putok na. Dali, sir. Hindi ko na maalala yung rage ba na... Well, may mga question na ganyan talaga. So parang hindi ko siya napatawad sa sagot niya na, well, kasi dapat, di ba, you're supposed to own it ba, na parang sorry na merong na-disgrasya, sorry na merong pulis na nadala sa hospital. Dapat well, I feel na dapat ganon yung sagot niya, pero ang sinagot niya kasi sa akin, hindi man kami, ang sheriff man. So, yun ang nabutan. So, hanggang ngayon, pag nagkikita kami, smile-smile ang moment ito. So, after nung sagot niya, na parang hindi ko na maalala ang ano yung mga nangyari. And then, ang maalala ko na lang din na parang nahimasmasan ka, tapos nakita ko na
umitim kasi yung... Dito niya. Oo. So parang na-shock na rin ako sa nangyari. Tapos sabi ko sa staff ko, sabi ko, dalhin niyo ito sa hospital. Kasi umiti. So dinala siya sa hospital. So I feel na, well, na-embarrass ang Davao City, na-embarrass ako, na-embarrass ang sheriff also. Pati ang judge who was incidentally a relative of mine na-embarrassed din. So madaming all because one person lost her temper. So yun. I can promise that it will never happen again.